Ano nga ba ang gonorrhea? Paano ito nakukuha ng isang tao? At ano ang mga posibleng komplikasyon nito? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host, dito sa Tagalog Health Talks. Ang gonorrhea ay isa po sa mga pinakakaraniwang sexually transmitted disease. Ito po ay pangalawa sa pinakamaraming kaso ng sexually transmitted na impeksyon dito sa Amerika at maging sa buong mundo. Ang una po ay yung tinatawag na chlamydia. Pwede po maapektuhan nito ang mga babae o lalaki. Dito po sa Amerika ay tinatayang nasa 700,000 katao ang nagiging infected ng gonorrhea every year. At maging dyan po sa atin sa Pilipinas ay nagiging talamak na din po ang sexually transmitted infections or STI. Pero dahil sa medyo may pagka-conservative po ang ating kultura, hindi ito kalimitang nadidiscuss. At medyo malaki po ang stigma sa mga taong infected ng ganitong sakit ng gonorrhea. Dahil sa stigma, may ilang pagkakataon na kahit kailangan na po nilang magpakonsulta sa kanilang doktor, dahil may nararamdaman silang kakaiba, marahil po ay nagiging hesitant silang magpa-appointment dahil posibleng nahihiya po sila. At ito pong ganitong klase ng health behavior at attitude ay lalong makakapagpadagdag sa dumadaming kaso ng mga STI tulad ng chlamydia, syphilis at ito pong gonorrhea. Ano nga ba ang sanhi ng gonorrhea? Ang gonorrhea po ay sanhi ng bakteryang tinatawag na Neisseria gonorrhoeae at itong mikrobyong ito po ay pwedeng maisalin mula sa isang infected na pasyente papunta sa isa pang healthy or malusog na tao kung sila ay nagkaroon ng oral, vaginal, penile or anal na paglalabing-labing or pagsisiping. Nai-infect po ng Neisseria gonorrhoeae ang mucous membranes ng reproductive tract kasama po ang cervix, uterus or bahay bata at fallopian tubes sa mga babae at urethra sa mga babae at lalaki at maging ang lalamunan or rectum po ay pwede ring ma-infect nito. Kahit po hindi lumabas ang semilya ng lalaki kapag siya ay sumiping sa kanyang asawa or partner, kung siya po ay infected, pwede pa rin po siyang makahawa. Yung mga buntis po na may gonorrhea at hindi nakapagpagamot ay pwede ring mai-transfer ang impeksyon sa kanyang baby kapag siya ay nanganak. Ang gonorrhea infection po sa baby ng infected na nanay, ito ay pwede pong magresulta sa pagkabulag, impeksyon sa kasukasuan or joints o malalang impeksyon sa kanyang dugo. Tandaan din po na kahit ang pasyente ay nagamot na, kung siya ay nagkaroon muli ng contact sa isang infected na tao, pwede po ulit siyang magkaroon ng impeksyon. Another set of gamutan na naman po iyon. Ano nga ba ang mga sintomas ng gonorrhea? Sa mga babae, maaari po silang makaramdam ng pangangati ng kanilang private part, vaginal bleeding or spotting, masakit na pakiramdam kapag umiihi, pagkakaroon ng rectal discharge or pagtitibi at masakit na pagdumi. Sa mga kalalakihan or lalaki naman po, pwede silang makaranas ng sakit or anumang discomfort kapag sila ay umiihi. Pwede din po silang magkaroon ng milky discharge mula sa kanilang private part at sakit or pamamaga sa kanilang itlog. Para po sa mga taong nagkaroon ng intercourse sa rectum or tumbong at ang kapartner po nila ay infected or may sakit ng gonorrhea, pwede pong magkaroon ng rectal discharge, pagtitibi or pananakit or pain sa kanilang rectum. Makakabuti po na sabihin sa inyong doktor kung anong bahagi ng inyong katawan ang ginagamit nyo kapag kayo ay sumisiping sa inyong asawa or kapartner, lalo na po kung siya ay na-diagnosed ng ganitong sakit. Tandaan din po natin na may ilan pong pasyente na walang nararamdaman na anumang sintomas ng gonorrhea. Paano ba madadiagnose ang gonorrhea? Sa klinik po ng inyong doktor, pwedeng magsagawa po siya ng swab test ng vagina or cervix sa mga babae o pagkuha ng sample ng ihi mula sa mga lalaki para po sa pag-check kung may impeksyon sa lalamunan or tumbong ng pasyente. Maaari rin pong gawin ang swab test.
Usually po, within 1 to 3 days, depende po sa clinic or laboratory, ay pwede nang makuha ang resulta ng test na ito ng pasyente. Kung kayo po ay na-diagnose ng gonorrhea, mahalaga po na matest din ang inyong asawa or partner. Ano nga ba ang mga posibleng komplikasyon ng gonorrhea? Sa mga babae po, pwede silang mag-develop ng tinatawag na pelvic inflammatory disease kung ang impeksyon mula sa cervix ay kumalat na sa kanyang bahay bata at fallopian tubes. Ang pelvic inflammatory disease po ay isa sa dahilan ng hindi pagkakaroon ng anak o yung tinatawag na infertility, o mas mataas ang kanyang chance na magkaroon ng ectopic pregnancy. Ito po yung pagbubuntis sa fallopian tube or anywhere outside sa uterus ng babae. Sa mga lalaki naman po, kapag hindi nagamot ng tama ang gonorrhea, pwede silang magkaroon ng epididymitis o ito po yung inflammation or pamamaga ng kanilang epididymis na ito po ay tubo sa may likod ng kanilang itlog at dito po naiimbak at dumadaan ang similya ng lalaki. Ang epididymitis ay maaari ring magdulot ng infertility sa mga lalaki. Ang impeksyon po sa dugo na may kasamang impeksyon ng kasukasuan or joints at arthritis ay isa rin po sa mga posibleng komplikasyon ng gonorrhea sa both babae at mga lalaking pasyente. Mas mataas din po na magkaroon ng HIV infection ang mga pasyenteng may gonorrhea. Sa mga buntis na may gonorrhea, mas at risk po silang makunan ng sanggol o magkaroon ng miscarriage o kaya naman po ay pwedeng magkaroon sila ng preterm birth, yung kulang sa buwan ang bata. At nabanggit po natin kanina na pwedeng maipasa ang bakteryang Neisseria gonorrhoeae sa baby during delivery at magiging sanhi po ito ng conjunctivitis or pagkabulag. Kaya't marami pong ospital ang naglalagay ng antibiotic ointments sa mata ng mga bagong silang na sanggol para in case po kung may infection man ang nanay ay maagapan po ang komplikasyon sa mata ng baby. Paano nga ba nagagamot ang gonorrhea? Pareho po ang paraan ng paggamot or treatment sa parehong babae at lalaki. Kalimitan po ay bibigyan ang pasyente ng injection, usually po ay intramuscular na ceftriaxone, or kung hindi po ito available, may ilan pong doktor na nagre-reseta ng oral antibiotics. Maaari rin pong mag-advise ang doktor na mabigyan ang pasyente ng gamot para sa chlamydia, isa pang uri ng STI, unless na na-test po ang pasyente at negative naman siya dito. Then, irerekomenda din po ng inyong doktor na magpa-test ang inyong asawa or partner. Generally, hindi po kayo dapat sumiping sa inyong asawa or partner ng at least 7 araw pagkaraan ninyong simulan ang inyong antibiotic treatment or ayon po sa instructions ng inyong doktor. Ito po ay para makasiguradong masusugpo muna ang bakteryang sanhi ng gonorrhea at para hindi po kayo makahawa. Nagkaroon po ng mga recent na problema. Ang isa po sa pinakamalaking problemang kinakaharap sa medical science when it comes sa paggamot ng gonorrhea ay ang mga dumadaming kaso ng antibiotic resistance gonorrhea. Ibig sabihin po nito, hindi nagiging epektibo yung mga antibiotics na gamot tulad ng quinolones at cephalosporins o kahit yung pong mga last lines of defense antibiotics. Base po sa statistics, dumadami ang ganitong mga kaso ng gonorrhea, kaya't mahalaga po na kung kayo po ay may kakilala na nakakaranas ng anumang sintomas ng STI or sexually transmitted na mga impeksyon, makakabuti po na magpakonsulta kaagad sa doktor. At sunding mabuti ang kanyang mga payo, lalong-lalo na po ang pag-inom ng antibiotics. Napakahalaga po na makumpleto ng tama ang inireseta niyang gamot para masugpo ang impeksyon at maiwasan ang mga antimicrobial resistant na sakit. Paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng gonorrhea? Number 1, ang paggamit ng proteksyon kapag sisiping sa inyong asawa. Ito po yung paggamit ng kondom sa mga kalalakihan. Ikalawa, huwag sumiping sa inyong asawa or partner kapag may napansin kayong abnormal na discharge or masakit na pakiramdam kapag umiihi. Magpa-check up po muna sa doktor para makasiguradong ligtas kayo sa impeksyon.
Ikatlo, makakabuti rin po na tanungin ang inyong doktor kung anong pinakamabuting screening para sa STI ang pwedeng gawin sa inyo kahit na po wala kayong nararamdaman na anumang sintomas. Halimbawa po kapag inyong annual check-up. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panonood.